Pag-usapan natin ngayon mga ka-chicken kung paano ka magsimula sa pagmamanukan. Kung ano ang dapat gawin, lalo na sa mga magsisimula pa lang sa pagmamanukan. Ngayon, isi-share ko sa inyo mga ka-chicken. Kaya tapusin mo panoorin mga ka-chicken ang video na ito. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Sana okay lang po kayo dyan. Welcome back dito sa akin channel mga ka-chicken. Sana okay lang po kayo dyan. Sa video na nga pala nito mga ka-chicken, pag-uusapan natin ngayon kung paano ba tayo magsisimula sa pagmamanukan. Kasi may mga nagtatanong sa akin kung ano ba yung dapat gawin. Naghingi sila ng tips para doon sa mga magsisimula pa lang sa pagmamanukan, kung ano yung mga dapat gawin. Ngayon, isi-share ko sa inyo mga ka-chicken para may bigay ako sa inyong tip para makadagdag sa inyong kaalaman kung paano ba magsisimula. Kung ikaw ay nagsimula na, kung ano pa yung mga dapat mong gawin sa pamamagitan sa pag-aalaga nating pagmamanukan. O lalo na itong free-range chicken. Ayan po napakaganda yung pag-uusapan natin ngayon mga ka-chicken. Pero bago yan mga ka-chicken, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. At paki-like lang din po mga ka-chicken ang video nito bilang suporta dito sa ating channel. Okay, ngayon, ito yung karamihan sa mga nagtatanong sa atin kung paano daw sila nagsisimula. Kasi maraming gusto na ngayon na mag-aalaga ng nitong mga manok o sa pagmamanukan, pero hindi pa nila alam kung ano yung mga dapat gawin. Yung iba nagsasaliksik kung ano yung mga dapat gawin. Kaya ngayon ibabahagi ko sa inyo. Kaya dapat kasi sa pagsisimula natin, alam natin kung ano yung mga dapat natin gawin. So una, alamin mo kung ano yung gusto mong alagaang mga manok. Kung ito ba ay meat type o yung broiler type, ng mga pangkarne na mga manok, o egg type naman na mga manok kung gusto mo, o yung mayroon tayong mga tinatawag na layer type na mga manok na maganda sa mga pag-iitlog, or kung gusto mo naman ay yung dual type production, dual type na mga manok na gusto mong alagaan. O isa na dyan, nandyan na yung ating mga Rhode Island Red at saka yung mga ibang pang mga heritage breed na dual type na napakaganda na, lalo na sa pang free range natin. At alamin mo din mga ka-chicken kung ano ba yung gusto mo, pang negosyo o ito ay pang sarili mo lang, pang sariling consumption lang sa ating pamilya. Yan po, alamin muna natin kung ano ba yung gusto mong alagaan. Pangalawa mga ka-chicken ay pumili o humanap tayo ng lugar para sa ating mga alagaang mga manok. Dapat ito ay malinis na lugar, madamo, kasi kinakailangan niya ng ating mga manok yung madamo na lugar, lalo na kung free range chicken yung alagaan natin. Para sa mga bago pa lang mga ka-chicken, mas mainam na sa likod bahay lang natin para madali nating ma-monitor sa kanila. O kung may area tayo doon sa likod bahay natin. Kung mas mainam mga chicken na wala kang katabi na mga chicken farm, mas mainam, mas magandang lugar yun kung wala kang katabi na chicken farm. At pinakahuli mga chicken sa base sa lugar na ating pipiliin ay doon sa malayo sa may mga masasamang balat. Malayo sa may mga masasamang balat. At saka pangatlo mga ka-chicken ay mas mainam, lalo na kung bago ka pa lang, wala ka pang experience pag-alaga ng mga manok, mas mainam na magsimula lamang sa maliit. Ika nga start small and expand when needed. Kasi ang kagandahan mga ka-chicken, pag magsimula lang tayo sa konti pa lamang, lalo na kung wala ka pang experience pag-alaga ng mga manok, ay kung sakaling mag-failure ka sa unang pag-alaga mo ng mga manok, hindi ka malulugi ng malaki kasi konti lang yung
una mong inalagaan. Kung sakali lang yan na mag-failure yung pag-aalaga mo. Pero kung nakapanood ka sa video natin ito, sigurado may magiging dagdag na kaalaman kayo mga chicken. At saka, kasi mga ka-chicken, pag nagsisimula lang tayo sa maliit lang dyan natututo tayo sa kanila, sa ating mga kung paano natin alagaan, paano yung pag-alaga ng mga manok. Natututo tayo habang sila ay dumadami, kung ano ba yung mga behavior ng ating mga manok, kung paano sila alagaan, dyan natututo tayo. At saka mga ka-chicken, yung tinatawag na experimental learning. Dyan malalaman mo mga ka-chicken kung ikaw ba ay may hilig talaga sa pag-alaga ng mga manok. Diyan mo malaman kung kailangan mo siyang i-proceed na lakihin ang pagmamanokan o hindi na. O diyan yung tinatawag na experimental learning. Pangapat na gagawin mga ka-chicken ay maglagay ng kulungan o bahay ng manok. Yun po yung pangapat na sunod natin gawin. Magsimula pa tayo sa pag-alaga ng mga manok. At ito mga ka-chicken, yung pinakabahay ng manok, kulungan ng manok ay dapat ilagay natin sa tuyo at hindi bahaing lugar. At saka hindi naman kailangan mga ka-chicken na malaki agad yung gagawin nating kubo. Magsimula lang tayo sa kahit hindi gaano kalakihan, basta yung sakto lang sa ating mga alagang manok na may masisilungan sila at may madadapuan sila tuwing gabi. Pwede lang gumawa mga ka-chicken sa mga lang na mga materialis kung ano yung available sa lugar ninyo. Maaaring gawa sa nipa, sa anahaw, sa kawayan o sa yero. O kung ano yung magiging available sa lugar niyo mga ka-chicken, yung gagawin natin na bahay ng manok. At napaka-importante mga ka-chicken, doon sa bahay nating manok ay maglagay tayo ng dapuan nila o yung hapunan nila tuwing gabi kung saan sila tumutungtong at nagpapahinga. At panglima mga ka-chicken ay kailangan natin maglagay ng bakod sa napili nating lugar. Napaka-importante mga ka-chicken na mayroon tayong bakod sa gagawin nating o sa paglalagyan natin ng ating mga alagang manok. Kasi una mga ka-chicken, para maiwasan natin yung mga predator na pwedeng kakain ng ating mga alagang manok kung wala tayong harang o bakod na gagawin. Pwedeng mapapasok yan. At saka pangalawa mga ka-chicken ay siyempre maiwasan natin na mawala yung ating mga manok o pumupunta doon sa malayo. Mas maganda yung mayroon tayong bakod kasi doon lang talaga sila gagala sa gusto nating paggagalaan sa kanila. At pangatlo doon tungkol sa paglalagay ng bakod mga ka-chicken ay magkaroon tayo ng biosecurity doon sa lugar na hindi basta-basta makakapasok yung ibang tao o ibang hayop na posibleng may dala ng bakterya o anumang sakit sa kanila. Yun yung kagandahan. At pang-anim mga ka-chicken ay kailangan bumili tayo ng mga kakailanganing gamit para sa pag-alaga natin ng mga manok. Una-una na dyan yung mga feeder natin, waterer, wiring, saka ilaw para sa ating manukan. At doon sa feeder mga ka-chicken, pwede lang tayo gumawa din ng mga improvise natin na gagawin na mga pakainan sa kanila tulad ng kawayan. Yung hatiin natin sa gitna at saka yung gulong para mas makatipid tayo, hindi na tayo bibili pa. At saka yung mga patubigan nila, isa yun sa importante na kailangan natin sa pag-aalaga ng mga manok. At saka pampito mga ka-chicken ay kailangan pumili tayo ng taong mapagkakatiwalaan na pwede natin makatulong sa pag-aalaga nating mga manok. Kung hindi tayo makapag-focus talaga sa pag-aalaga sa kanila, kung sakaling may iba din tayong trabaho, o kailangan mayroon tayong kumuha tayo ng taong mapagkakatiwalaan na siya yung magmamanage din ng ating mga manok kung wala tayo. At saka pangwalo mga ka-chicken, kailangan nating panatalihing malinis yung napili nating lugar na aalagaan sa ating mga alagang manok. At saka pangsiya mga ka-chicken, ito yung tinatawag na study, observe, learn, and apply o adapt yung natin natunan. Kailangan mga ka-chicken, kung nag-aalaga tayo ng mga manok, kailangan din natin pag-aralan pa o manaliksik kung ano yung mga pwede pa natin gawin o pwede natin matutunan sa pag-alaga pa nating mga manok. At saka kailangan mag-observe tayo sa ating mga alaga manok, kung ano yung mga behavior nila, kung ano yung mga pangailangan nila, at kung ano yung dapat gawin natin sa kanila para unang-una maiwasan natin yung magkakasakit sila o kailangan ayos yung lugar nila.
Kahit na natututunan din natin yan mga ka-chicken habang nag-alaga tayo, kailangan mag-obserba talaga tayo sa kanila. Kung ano yung mga kinakailangan pa. At dyan, matuto tayo kung ano yung mga dapat natin matutunan. At saka i-apply natin mga ka-chicken sa ating mga alaga manok. Kung yung ano yung mga natutunan natin, observe sa pag-alaga nating mga manok. Kung kailangan natin i-apply, mag-adjust tayo kung ano yung mga kakailangan natin i-adjust. Kasi ang pag-alaga mga ka-chicken ng manok ay continuous learning yan. Hindi tayo titigil na lang na yun lang yung alam natin. Kailangan mag-explore pa tayo at pag-aralan pa ano yung mga dapat natin gawin para sa maayos na pag-alaga nating mga manok. At tulad ng mga kung ano yung mga dapat na pagkain sa ating mga manok, o ito yung gamot kung sila ay nagkakasakit, kung ano yung mga prone na mga sakit sa area natin, o dapat pag-aralan natin yan at i-observe. At saka kailangan din natin dyan pag-aralan mga ka-chicken yung cost ng electricity sa gagamitin natin ng kulungan ng manok. At saka sa tubig, kung magbabayad tayo pa ng tubig na source sa ating mga alagang manok, o kailangan din natin i-observe yan para hindi tayo malugi, para makaroon tayo ng malaking profit sa pag-alaga ng mga manok. At saka yung iba pang mga expenses na kakailanganin natin. Yan, napakalaga yan. Kailangan natin tingnan din yan. Hindi lang na kailangan natin alaga lang na alaga. Hindi natin tinitingnan kung ano yung mga kinakailangan natin gamit para hindi tayo malugi. At pang 10 mga ka-chicken ay huwag kang matakot magsimula mga ka-chicken. Kasi yung iba natatakot na hindi muna ako magsimula sa pag-alaga ng mga manok kasi hindi pa ako magaling sa pag-alaga ng manok. Mga ka-chicken, ito lang masabi ko. Hindi mo kailangan maging magaling. Kailangan mo lang magsimula para gumaling. Hindi mo kailangan maging magaling. Kailangan mo lang magsimula para gumaling. Yun po mga ka-chicken. Wag po tayong matakot magsimula sa pag-alaga ng mga manok. Kasi natututo din tayo dyan. Pero hindi din na maiwasan dyan na during sa learning process natin, hindi maiwasan na mayroon tayong magkakasakit ng mga manok at saka may mamamatay. Pero part of the process yan mga ka-chicken. At saka enjoy the process lang sa pag-alaga ng mga manok. Kaya napakasaya talaga at sa pag-alaga ng mga manok, lalo na kung natutunan natin kung ano yung mga dapat gawin. Yan po mga chicken. At saka shoutout muna tayo mga ka-chicken sa mga nagpapa-shoutout sa atin. Ayan mga ka-chicken. Sana'y marami kayong natutunan dito sa video natin na ito. At sana'y nakatulong po ang video na ito sa inyo mga ka-chicken. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, huwag nyo naman po kalimutan mag-subscribe dahil napakalaking tulong po niyan. At paki-like na din po mga ka-chicken ang video na ito bilang suporta dito sa channel. At kung nagustuhan mo ang video na ito o may mga gusto kang katanungan, paki-comment na lang din sa baba mga ka-chicken. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless and thank you.